Kanina, ang Israeli Defense Forces ay naglunsad ng mga airstrike sa Damascus, Syria upang itumba ang anino ng Hezbollah sa lugar na ito, pati na ang militar ni Bashar al-Assad na patuloy na sinusuportahan ang mga militanteng Hezbollah sa Lebanon. Kung saan dahil sa mga nakuhang intel ng IDF mula sa mga sources nito, na ang kilalang tao mula sa pamunuan ng Hezbollah na si Salman Jumaa ay ipinagpatuloy nito ang pagkuha ng mga armas mula sa militar ng Syria upang i-deliver sa Lebanon na sa mga oras na ito ay hindi na pinakawalan pa ng Israeli Defense Forces na walang pag-aalinlangang binagsakan ng militar ng air-to-ground missile upang pasabugin at sunugin ang militanteng ito dahil sa patuloy nitong pagbibigay lakas sa organisasyong Hezbollah sa Lebanon para kontrahin ang gobyerno ng Israel. Na sa sobrang lakas ng bombang inihagis ng Israeli Air Force ay tuluyan itong tumawid sa kabilang buhay na hindi na nagawa pang takasan ang paparating na bomba na pinakawalan ng IDF. Si Jumaa ay hindi lamang isang ordinaryong militante dahil nagsilbi rin siya bilang isang mahalagang ugnayan sa pagitan ng Hezbollah at ng militar ng Syria na nagpapadali sa koordinasyon at logistic para sa mga operasyong suportado ng Iran na gumagalaw sa gitnang silangan. Ang kanyang pag-alis sa mundo ay nakikita ng mga opisyal ng Israel bilang isang estratehikong tagumpay dahil ang kanyang paglipad sa kabilang buhay ay isa sa magpapahina sa kakayahan ng Hezbollah na malayang gumana sa Syria at Lebanon. Matapos ang mga pangyayaring ito, ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay nagbigay ng mahigpit na babala kay Syrian President Bashar al-Assad na binibigyang diin ang panganib na dulot ng Hezbollah at impluensyang militar ng Iran sa Syria. Na ayon sa kanya, ang Hezbollah kasama ang mga puwersang Iranian na tumatakbo sa Syria ay kumakatawan sa isang direktang banta sa pambansang seguridad ng Israel. Na ang mga grupong ito ay hindi lamang nakikibahagi sa mga operasyong militar, ngunit kasangkot din sila sa pagpaplano ng mga pag-atake upang wasakin ang gobyerno ng mga Israelita. Inulit din ng punong ministro ang pangako ng Israel na ipagtanggol ang soberanya at mga mamamayan nito, na iginiit na hindi kukonsintihin ng bansa ang anumang banta mula sa Hezbollah o Iranian forces na tumatakbo sa Syria at Lebanon, na inilaan ng Israel ang karapatan nitong kumilos ng tiyak laban sa anumang pinaghihinalaang banta mula sa mga terorista ni Khamenei na gumagala sa Middle East. Higit pa rito, sinabi rin ni Netanyahu na ang gobyerno ng Israel ay hindi magdadalawang isip na bombahin ang mga proxy ng Iran sa Syria dahil sa sila ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kaunting lakas ang grupong Hezbollah sa Lebanon dahil sa patuloy na pagsuporta ng rehimen ng Iran sa mga tao nito, na ang Israel ay walang pagpipilian kundi ang magsagawa ng mga airstrike sa Syria upang putulin ang pagkakakonekta ng Hezbollah sa Syria at Iran. Ang mga pahayag na ito ng punong ministro ay sumasalamin sa mga pagsisikap ng gobyerno na pulbusin at i-neutralize ang mga teroristang itinayo ni Khamenei sa gitnang silangan, dahil sa nagbibigay ito ng malaking panganib sa mamamayan ng Israel. Ang pagbomba ng Israeli Defense Forces sa alagad ni Khamenei sa Syria ay isang malaking tulong para sa mga rebelding grupo na Hayat Tahrir al-Sham dahil ang grupong Hezbollah ay isa rin sa mga kalaban ng mga rebelding ito sa Syria. Kung saan ang mga pinuno ng HTS rebel ay pampublikong nagpahayag ng kanilang kasiyahan sa pagtawid ni Jumaa sa kabilang buhay na binalangkas ito bilang isang estratehikong panalo para sa lahat ng mga grupong sumasalungat sa pagpapalawak ng Iran sa Syria. Naniniwala rin sila na ang pag-alis ng isang high-profile figure na tuta ni Khamenei ay makagambala sa operational framework ng Hezbollah at magpapahina sa koordinasyon nito sa militar ni Bashar sa Syria. Ang damdaming ito ay idiniin ng iba't ibang media outlet na nauugnay sa HTS rebel na ipinagdiwang ang mga airstrike ng Israel sa Syria bilang isang malaking tulong sa pakikibaka laban sa mga proxies ng Iran. Dahil sa mga pambobomba ng Israel kanina sa Syria na nakapuntirya sa anino ng Hezbollah, sinamantala ng mga rebelding Tahrir al-Sham ang pagkakataong ito upang palakasin ang pagiging lehitimo nila sa mga lokal na populasyon at igiit ang pangingibabaw nito sa mga karibal na paksyon na ipinadala ni Khamenei sa Syria, kung saan ang grupo ay aktibong nagpapalawak ng teritoryo
at impluensya nito, lalo na sa Idlib, na matapos lang ang mga airstrike ni Putin, ay nagsagawa ito ng mga opensiba ng militar laban sa mga sundalo ni Bashar, pati na sa mga teroristang tauhan ni Ayatollah na galing pa sa Iraq. Na ang matinding engkwentro ay humantong sa pagkasawi sa mga terorista ng Iran dahil sa nakaposisyon na ang puwersa ng mga rebelding grupo sa Idlib na ang iba ay nagtanim pa ng mga landmine na pinaghandaan ng mga rebelde ang maling pagsulong ng mga militanteng tauhan ng Iran. Itinodo na rin ng grupo ang pagsalakay nito sa iba pang distrito sa Syria upang sakupin ang iba pang lugar na hawak ng militar ni Bashar, na ang mga paglusob na ito ng mga rebelding grupo ay sumasalamin sa mga pagsisikap ng organisasyon na putulin ang mga galamay ni Khamenei sa bansang ito, na kahit ano pa ang mangyari ay hindi titigil ang grupo sa pakikipaglaban para sa pagbabago ng bansang Syria sa hinaharap. Inikutan din ng mga rebelding ito ang bahay ni Bashar upang siguraduhin na wala nang uuwian pa si Assad sa Syria, na sinakop na nila ang maraming mga ari-arian ng Pangulo bilang pagpapakita ng inis at galit sa patuloy nitong pagsuporta sa terorismong gawain ng Iran. Ang mga kaganapang ito ay nagdagdag pa ng panibagong layer sa pagiging magulo ng gitnang silangan dahil sa dumagsa sa Syria ang maraming tao ni Khamenei, na ang dati ng magulong bansa ay mas lalo pang naging masalimuot ngayon dahil sa patuloy na karahasan sa rehiyon. Kung hindi tutulong ang Israel sa paglumpo sa mga alagad ni Ayatollah sa Syria na Hezbollah, pati na ang iba pang mga teroristang nakahanay sa Iran, ay siguradong mahihirapan ang grupong Hayat Tahrir al-Sham na putulin ang pagkakaugat ng Iran sa Syria, dahil sa tutulong din ng kaalyado ni Bashar na Russia sa digmaan na ito upang i-neutralize ang mga rebelding grupo na gustong tumuda sa Pangulo. Ang ginawa ng Israeli Defense Forces kanina sa pagtudas kay Salman Jumaa, na isang mataas na tao sa pamunuan ng Hezbollah, ay isang malaking tulong para sa mga rebelding organisasyon dahil sa tinulungan sila ng Israel sa pagpilay sa mga aso ng Iran. Subalit sa panig naman ng Hezbollah ay isa itong malaking dagok dahil sa nawalan sila ng isang importanteng tao na gumagalaw sa Syria upang ipuslit ang mga armas na galing sa Iran patungo sa Lebanon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa malupit na diskarte na ginawa ng IDF kanina upang itumba si Salman Jumaa sa Syria para mas humina pa ng todo ang mga teroristang Hezbollah sa Lebanon dahil sa nawalan sila ng isang tao na nag-aasikaso sa kanilang mga kagamitang pandigma upang gamitin sa mga pambobomba sa gobyerno ng Israel? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.